May darating talagang sandali sa buhay ng bawat lalaki na tahimik niyang mapapansin, masakit pero totoo, na ang tunay na atraksyon ay hindi tungkol sa mga bagay na binibigay niya, kundi kung sino talaga siya bilang tao. Hindi ito tungkol sa effort o sa mga salita, kundi sa presensya na dala mo kapag naroon ka. Siguro naranasan mo na rin yun, yung tahimik na pakiramdam ng pagiging invisible, matapos kang ngitian ng babae pero tumalikod din agad. Yung kirot sa dibdib kapag sa iba siya tumatawa, hindi sa'yo. Tapos unti-unti mong nararamdaman na parang hindi ka talaga nakikita. Hindi ikaw yung napapansin, kundi yung role lang na ginagampanan mo. Alam ko yung pakiramdam na yan, yung mga gabi na nakahiga ka lang at paulit-ulit sa isip mo yung mga usapan nyo. Iniisip mo sana ito yung nasabi ko, sana ganito yung ginawa ko, sana mas kalmado ako. At habang tumatagal, parang bawat pagkakamali mo ay nagiging parte ng pagkatao mo. Bawat alaala parang aral na mabigat dalhin. Hanggang sa dumating yung araw na na-realize ko isang bagay na brutal pero malaya. Hindi nawawala ang interes ng babae dahil hindi tayo sapat. Nawawala ito dahil sa paraan ng pagharap natin sa kanila. Sa paraan ng pagdadala natin ng sarili natin. Doon ko unang nakita ang pattern at doon din nagsimula magbago lahat. Pagkatapos ng ilang taon ng paulit-ulit na pagkakamali, doon ko lang talaga napagtanto kung gaano kalalim yung ugat ng problema. Hindi pala dahil malas ako sa babae, hindi rin dahil may mas gwapo o mas mayaman, kundi dahil may mga bagay akong ginagawa na ako mismo ang sumisira sa sarili kong halaga. Madalas kasi hindi natin napapansin na tayo mismo ang bumubuo ng mga pattern. Paulit-ulit na sitwasyon, iba lang ang mukha ng babae. Pero pareho ang ending, parehong malamig, parehong parang may kulang. At hindi mo alam kung saan ka nagkamali, kasi pakiramdam mo binigay mo naman lahat. Doon ko sinimulang tanungin sarili ko, bakit ganon? Bakit kapag mas pinipilit kong magustuhan ako, mas lalong lumalayo? Bakit kapag mas ako yung nag-a-adjust, mas ako yung nauubos? Hanggang sa naintindihan ko na hindi pala tungkol sa effort, kundi sa paraan ng pagharap, sa enerhiya na dala mo. Kaya gusto kong ibahagi sa iyo yung 8 pagkakamaling muntik nang mag-define sa akin. Mga pagkakamaling paulit-ulit kong ginawa hanggang sa tuluyang kong nakita yung pattern. At nang simulan kong baguhin yon, doon ko naramdaman ang tunay na shift. Doon ko unang nakita kung paano talaga gumagana ang atraksyon. Mistake number 1, pedestalizing too early. Isa ito sa mga unang pagkakamali na hindi ko agad napansin. Kapag may babaeng gusto mo, natural lang na mag-effort, maging mabait, at ipakita na interesado ka. Pero ang problema, kapag masyado mong binibigay ang atensyon bago pa siya kumilos para makuha ito, unti-unti mong tinatanggal ang misteryo. Ang tawag dito ay pedestalizing, yung paglalagay sa babae sa taas, na parang siya yung premyo at ikaw yung nag-a-audition. Kapag ginawa mo yon, tinuturo mo sa kanya kung paano kanya dapat tingnan. At madalas, kapag naramdaman niyang ikaw mismo ay naniniwalang mas mataas siya sa'yo, nawawala na ang tensyon. Naalala ko noon may isang babae sa cafe, yung tipong nakaka-disorient ng isip sa ganda. Noong una ko siyang nakita, agad akong ngumiti. Umorder pa ako ng hindi ko naman gusto para lang magtagal. Nagbitiw ako ng mga maliliit na papuri, pero sa loob ko, puro kaba. Paulit-ulit sa isip ko, sana mapansin ako. Pero wala, ngumiti lang siya ng magalang tapos bumalik sa ginagawa niya. Umuwi akong parang maliit, parang nag-audition sa papel na hindi ko nakuha. Hanggang sa isang linggo pagkatapos, sinubukan kong iba. Bago ako pumasok sa cafe, sinabi ko sa sarili ko, maganda siya. Oo, pero kaya ba niyang sumabay sa mundo ko? Biglang nag-iba ang lahat, hindi na ako nagmamadali, steady lang ang mga mata ko. Umorder ako ng gusto ko talaga, tapos tinanong ko, tahimik ba palagi dito? Hindi papuri, hindi pilit, simpleng tanong lang. At doon ko nakita yung kaibahan. Ngumiti siya, tiningnan ako ng matagal, tapos sabi niya, hindi pag nandito ka. Doon ko unang naintindihan, kapag hindi mo agad binibigay ang corona, mapipilitan siyang abutin ito. Kapag marunong kang magpigil ng sobrang paghanga, doon nabubuo ang respeto. Kaya bago ka lumapit sa isang babae, huminga ka muna at tanungin mo sarili mo, bukod sa ganda niya, ano pa meron siya? Ang tanong na yan mismo ang magpapakalma sa'yo. Yan ang magpapabagal ng boses mo, magpapatatag ng tingin mo, at magpapatigil sa'yo sa pagbibigay ng libreng halaga. Dahil yun ang tunay na confidence, yung tahimik na tiwala sa sarili, na hindi kailangan magmakaawa para mapansin. Kaya tandaan mo ito, paulit-ulitin mo kung kailangan, hindi ko ibinibigay ang corona ng libre. Dahil kapag natutunan mong pigilan ang urge na sambahin agad, doon mo lang mararamdaman ang tunay na shift. At mula sa puntong yon, lahat ng susunod na aral, kusang gagana na. Mistake number 2, over-explaining yourself. Ito naman yung isa pang tahimik pero nakakasirang ugali, yung pag-over-explain ng sarili. Madalas di mo pa napapansin pero ginagawa mo na. Kapag gusto mo yung babae, parang kailangan mo pang ipaliwanag lahat.
kung bakit ka ganito, kung ano ibig mong sabihin o kung bakit mo ginawa yon. Akala mo kasi, mas maiintindihan kanya kapag mas marami kang sinabi. Pero ang totoo, the more you explain, the more you lose power. Kasi ang mga taong sigurado sa sarili nila, hindi sila nagmamadaling ipagtanggol ang imahe nila. Alam nila kung sino sila at kung may di nakakaintindi, ayos lang. Naalala ko dati, may kausap akong babae, sabi niya, ang tahimik mo pala. At ang una kong instinct nun, magpaliwanag agad. Sinabi ko, kasi minsan di ako comfortable sa maingay, pero friendly naman ako once makilala mo. Pero habang sinasabi ko yun, parang mas nawawala yung confidence ko. Ngayon kapag may nagsasabi ng ganun, ngumiti lang ako at sagot ko, depende kung kanino, tapos tahimik lang, walang paliwanag. At alam mo kung anong nangyayari, bigla silang napapaisip, bigla silang nagiging curious. Kasi yung mga taong hindi nag-explain, sila yung mukhang may laman. Ang over-explaining ay galing sa takot. Takot na ma-misinterpret, takot na mawalan ng chance, takot na di magustuhan. Pero habang hinahabol mo yung pag-unawa ng ibang tao, nawawala yung essence mo. Kasi kung alam mong totoo ka, hindi mo kailangang kumbinsihin ng kahit sino. Lalo na sa babae, the more mo sinusubukang ipaliwanag kung bakit ka worthy, mas lalo siyang nawawalan ng dahilan para maramdaman yon. Ang attraction kasi hindi napipilit sa salita, nararamdaman yan sa kilos mo, sa tono ng boses mo, sa confidence mo kahit walang paliwanag. Kaya kapag may awkward moment, huwag mong pilitin ayusin agad, hayaan mong mabitin ng konti ang katahimikan. Kasi minsan, sa katahimikan lumalabas ang presence mo, doon niya mararamdaman na hindi ka natitinag kahit walang salita. Tandaan mo to, kung kailangan mong ipaliwanag palagi kung sino ka, baka hindi ka pa buo. Pero kapag marunong kang tumahimik sa gitna ng pressure, yun yung sign na kalmado ka sa sarili mo. At yun ang pinaka-attractive na ugali na hindi kayang gayahin ng kahit sino. Mistake number 3, chasing every signal. Ito yung isa sa mga pinaka-common na pagkakamali ng mga lalaki ngayon. Yung paghabol sa bawat maliit na senyales ng interes. Isang smile lang, isang reply lang, or simpleng like sa story mo, bigla kang kikilos na parang may connection na agad. Ang tawag dyan, chasing every signal. Ang problema sa habit na yan, nawawala yung balance ng energy. Kapag bawat maliit na signal ay sinasagot mo agad ng malaking effort, unti-unti mong binabago ang dynamic. Siya na ang nagiging pursued at ikaw na ang naghahabol. Hindi mo namamalayan, ikaw na yung nagpaparamdam masyado. Naalala ko noon, may isang babae na tuwing nagre-reply ng haha sa story ko. Akala ko ibig sabihin interested siya. Kaya sinubukan ko mag-send ng meme, tapos ng compliment hanggang sa tuloy-tuloy na. Pero habang mas nagiging consistent ako, siya naman yung unti-unting tumatahimik. Doon ko na-realize, hindi lahat ng signal ay imbitasyon. Minsan bored lang siya, minsan polite lang. At minsan gusto lang niyang mapansin mo siya para lang ma-boost ang ego niya. Pero pag sineryoso mo lahat ng maliit na kilos, para kang nagbabayad ng full price para sa free sample lang. Ang mga lalaking kalmado sa sarili, hindi sila agad nagre-react. Tinitingnan muna nila kung may pattern ba o isang beses lang. Kung may effort din ba mula sa kabila o ikaw lang ang gumagalaw. Kasi ang tunay na connection, dapat may balik, hindi one way lang. Kaya next time na may slight sign ng interest, huminga ka muna. Huwag agad mag-reply ng mahaba. Huwag agad gumawa ng plano. Hayaan mo muna siyang magpakita ulit dahil kung totoo ang interest niya, babalik siya at kung hindi, hindi mo kailangang habulin. Ang irony dito, kapag mas hindi ka nagmamadali, mas nagiging interesting ka. Kasi hindi mo pinipilit ang momentum, hinahayaan mong kusa itong mabuo. At sa ganitong paraan, hindi mo lang napoprotektahan ang self-respect mo, mas nagiging natural din ang attraction. Kaya tandaan mo to, hindi lahat ng signal ay green light. Minsan test lang yan kung gaano ka kabilis maghabol. At kapag natutunan mong pigilan ang sarili mong impulse, dun mo mararamdaman ang tunay na power. Hindi sa kung ilan ang gusto sa'yo, kundi kung gaano ka marunong pumili. Mistake number 4, blocking instead of flowing. Ito yung isa sa mga mistakes na hindi agad halata, pero ramdam mo sa energy. Yung tinatawag na blocking instead of flowing, ibig sabihin, masyado mong pinipigilan ang sarili mong natural na vibe. Yung tipong gusto mong magmukhang composed, confident o mysterious, pero nagiging stiff ka tuloy. Madalas ito nangyayari kapag gusto mo talagang i-impress yung babae. Iniisip mo bawat galaw, bawat salita, baka may masabi kang mali. Kaya imbes na mag-flow yung usapan, parang interview na biglang naubusan ng tanong. Hindi awkward dahil boring ka, awkward kasi over-controlled ka. Naalala ko dati may kausap akong babae, sobrang gusto ko siya kaya todo filter ako. Bawat sagot ko, pinag-iisipan, bawat tawa ko, pilit. Hanggang sa sinabi niya, bakit parang ang hirap mong basahin? Yun yung tinamaan ako. Kasi totoo gusto ko magustuhan niya ako kaya nakalimutan kong mag-enjoy. Doon ko natutunan na ang flow ay hindi galing sa confidence lang, galing yun sa comfort.
Kapag komportable ka sa sarili mo, hindi mo kailangang planuhin lahat. Umaagos lang yung conversation, hindi scripted, hindi forced. Kasi ang tunay na presence, mararamdaman yan sa natural mong kilos. Kapag nakablock ka kasi, parang may invisible wall sa pagitan ninyo. Ramdam niya na may gusto kang itago o kontrolin. At kapag ganon, hindi siya mag-open up sa'yo. Pero kapag marunong kang mag-relax, tumawa ng totoo, at di masyadong nagmamadali, doon siya nagiging at ease din. Ang flow ay hindi tungkol sa pagiging perfect, kundi sa pagiging aware sa moment. Kapag may katahimikan, hindi mo kailangang punuin agad. Kapag may mali kang nasabi, okay lang. Kasi ang authenticity, yun yung language ng attraction. Hindi polished, pero totoo. Kaya kapag napapansin mong stiff ka na, bumalik ka sa katawan mo. Huminga ng malalim, ngumiti ng konti, at tanggapin na di mo kailangan maging cool palagi. Kasi minsan, yung simpleng pagbitaw, yun yung pinaka-magnetic na pwedeng mangyari. Tandaan mo to, hindi mo kailangang i-block ang sarili mo para magustuhan ka. Kailangan mo lang mag-flow, maging aware, at hayaan yung energy mong magtrabaho para sa'yo. Dahil sa dulo, hindi mo kailangang magpanggap para mapansin, kailangan mo lang maging buhay sa bawat segundo. Mistake 5. Seeking approval. Ito yung isa sa pinakamapanganib pero madalas di napapansin na habit ng mga lalaki, yung paghingi ng approval. Hindi ito laging obvious ha, minsan subtle lang, tulad ng pag-check kung natuwa ba siya sa sinabi mo, o paghintay ng reaction bago ka mag-relax. Pero lahat yan, sign na gusto mong makuha ang go signal niya bago ka maging ikaw. Ang problema, kapag ang galaw mo ay base sa approval ng babae, nawawala yung authenticity mo, parang nagiging performance na lang lahat. Imbes na genuine connection, nagiging audition ulit, at kahit di mo sabihin, ramdam niya yon. Ramdam ng babae kapag gusto mo lang mapansin, hindi dahil interesado ka talaga, kundi dahil gusto mong maramdaman na sapat ka. Naalala ko dati, may girl akong kausap online, tuwing magre-reply siya ng haha. Gusto kong siguraduhin na may mas matalino o witty akong sagot. Tuwing tatahimik siya, nagmamadali akong mag-send ulit ng bago, hanggang sa na-realize ko, parang lagi akong nagpe-perform. Hindi para makilala siya, kundi para mapatunayan na okay ako. At dun ko naintindihan, kapag kailangan mong patunayan ang sarili mo, ibig sabihin di mo pa siya lubos na kilala. Kasi ang totoong confidence, kalmado, hindi defensive, hindi reactive, tahimik lang kasi alam mo kung sino ka, kahit walang pumapalakpak. Ang seeking approval ay parang lason na matamis sa simula. Akala mo harmless kasi effort lang naman daw. Pero habang tumatagal, hinuhubaran ka nito ng identity. Ginagawa kang dependent sa validation ng ibang tao. At pag wala ka ng marinig na papuri, bigla kang nawawala. Ang mga babaeng genuinely na-a-attract, hindi sa lalaking perfect, kundi sa lalaking grounded. Yung marunong magkamali pero steady pa rin. Yung hindi nagmamadaling i-correct ang sarili para lang magustuhan. Dahil sa dulo, respect comes from consistency, hindi sa approval. Kaya kapag napansin mong naghihintay ka kung okay ba siya bago ka maging totoo, pause. Tanungin mo sarili mo, kung wala siya dito, ganito pa rin ba ako magsalita? Ganito pa rin ba ako tumawa? Kung hindi, ibig sabihin may maskara kang suot at walang tunay na koneksyon kapag may maskara. Tandaan mo to, the moment you stop seeking approval, dun ka lang nagiging attractive kasi hindi mo na kailangang patunayan na sapat ka. At kapag ganun ka nang magdala ng sarili, kahit hindi mo sabihin, mararamdaman ng babae na ikaw yung lalaking hindi kailangang mapansin. Para mapansin. Mistake 6. Hiding behind masks. Ito yung isa sa pinakamalalim na pagkakamali ng mga lalaki ngayon. Yung pagtagong ginagawa nila sa likod ng iba't ibang maskara. Minsan cool guy mask, minsan funny guy, minsan misteryosong tahimik. Pero sa totoo lang, lahat yun ay paraan para itago yung takot. Takot na baka pag naging totoo ka, hindi ka niya magustuhan. Minsan iniisip mo, baka kailangan mong magpaka-confident kahit di mo naman feel, or magpaka-chill kahit gusto mo na talagang mag-effort. Pero habang mas ginagamit mo ang maskara, mas lumalayo ka sa sarili mong natural na charm. Kasi ang attraction, hindi nakukuha sa acting, nanggagaling yan sa authenticity. Naalala ko dati, may kaibigan akong laging chill sa harap ng mga babae, parang walang pake, laging cool, pero minsan nasabi niya sa akin, "Bro, pag umuwi ako, pagod na pagod ako magpanggap." Doon ko na-realize, kahit gaano kagaling mag-control ng image mo, mapapagod ka rin. Kasi hindi mo kayang dayain ang energy. Kapag may suot kang maskara, kailangan mo palaging magbantay. Iniisip mo dapat consistent ka sa character. Pero kapag totoo ka, wala kang kailangang alalahanin. Hindi mo kailangang mag-practice ng lines o mag-analyze ng kilos. Ang natural mong presensya, yun na mismo yung charm. Ang mga babae marunong makaramdam ng authenticity. Ramdam nila kung genuine ka o kung nagpapanggap ka lang na alpha. Kaya minsan kahit wala kang masyadong sinasabi, basta kalmado ka at grounded, mas naa-attract sila. Kasi nararamdaman nila na hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo.
Ang irony dito, yung mga lalaki na pinakatakot magpakita ng tunay na sarili, sila yung pinakagustong ma-accept. Pero hindi mo makukuha ang totoong acceptance kung fake yung version na pinapakita mo. Kasi kahit magustuhan ka niya, deep down alam mong hindi ikaw yung nagustuhan niya, kundi yung maskara mo. Kaya kailangan mong tanungin sarili mo, kapag wala akong maskara, komportable pa rin ba ako? Kaya ko bang tumawa ng totoo kahit di ako mukhang cool? Kaya ko bang sabihin ng totoo kong opinion kahit di siya sang-ayon? Doon mo malalaman kung gaano ka kalaya sa sarili mo. Tandaan mo to, walang mas lalakas pa sa lalaking marunong magpakita ng tunay na sarili niya. Hindi dahil perfect siya, kundi dahil buo siya. At kapag buo ka, hindi mo kailangang magpanggap para magustuhan, kasi kung sino ka na, sapat na. Mistake 7. Refusing to walk away. Ito yung isa sa mga pinakamasakit pero pinakamakabuluhang leksyon sa dynamics ng attraction. Yung hindi marunong lumakad palayo, maraming lalaki ang nauubos hindi dahil iniwan sila, kundi dahil ayaw nilang umalis kahit dapat na. Iniisip nila, baka magbago pa, baka may chance pa. Pero sa totoo lang, dun ka lang lalo nawawala. Kapag ayaw mong umalis kahit malinaw ng hindi ka niya gusto, parang sinasabi mo sa sarili mo na hindi mo deserve ng mas mabuti, na okay lang nabitin, basta may konting atensyon. Pero ang totoo, bawat oras na nilalagi mo sa maling tao, binabawas mo sa sarili mong respeto. Naalala ko dati, may babaeng sobrang gusto ko, kahit laging cold siya, kahit halos di na mag-reply, ako pa rin yung patuloy na nag-aabot ng effort. Hanggang sa isang araw, sinabi niya, "You're too nice but I don't feel the same." Doon ko naramdaman yung sakit na tahimik pero malalim. Pag-uwi ko noon, tahimik lang ako. Walang iyak pero may mabigat na pakiramdam sa dibdib. At habang naglalakad ako pa uwi, doon ko naintindihan, hindi niya ako sinaktan. Ako yung hindi marunong lumakad palayo. Ako yung pilit na kumakapit sa bagay na hindi na dapat pinipilit. Ang kakayahang umalis ay hindi kawalan ng puso. Yan ang sign ng respeto sa sarili. Kapag marunong kang tumigil, ibig sabihin alam mo kung kailan sapat na. At yung boundary na yon, yan ang nagtatanggol sa dignity mo. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa atensyon na dati ay kusa niyang binibigay. Ang mga babae na-a-attract sa lalaking kayang maglakad palayo kasi yun yung sign ng emotional strength. Hindi dahil walang pake, kundi dahil marunong maglagay ng value sa sarili. Ang lalaking hindi takot mawala, siya yung pinakamahirap palitan. Kaya kapag naramdaman mong one-sided na lang lahat, huminga ka ng malalim at sabihin mo sa sarili mo, tama na. Hindi dahil galit ka, kundi dahil tapos na ang parte mo. Dahil minsan hindi mo kailangang manalo sa sitwasyon. Minsan ang panalo ay yung marunong kang umalis ng buo. Tandaan mo to, ang paglalakad palayo ay hindi pagtalikod sa laban. Isa itong pagpili ng kapayapaan. Kasi sa dulo, kapag natutunan mong umalis sa maling tao, doon magsisimula pumasok yung tama. At doon mo mararamdaman, hindi pala siya ang nawalan, ikaw pala ang natuto. Mistake 8. Giving certainty too early. Ito yung mistake na halos lahat ng lalaki nagagawa ng hindi nila namamalayan. Yung pagbibigay ng sobrang katiyakan ng maaga. Akala mo sweet or romantic, pero sa totoo lang, yun mismo yung pumapatay sa attraction. Kasi nawawala yung thrill, nawawala yung mystery, at nawawala yung dahilan para habulin ka. Naalala mo nung may babaeng gustong-gusto mo. Siguro sinabi mo agad na gusto mo siya, na nakikita mong siya na talaga. Akala mo makakatulong yun para mapalapit kayo, pero bigla siyang naging malamig. Hindi dahil ayaw niya sa'yo, kundi dahil nawala na yung tanong sa isip niya. Gusto rin ba niya ako? Ang babae ay hindi naa-attract sa sobrang katiyakan, naa-attract siya sa tension, sa wondering, sa tanong na, ano kaya iniisip niya? Yun yung spark na nagpapakilig. Kapag binigay mo lahat agad, parang binigay mo na rin yung ending ng pelikula bago pa magsimula. Wala nang thrill, wala nang dahilan para tumutok. Naranasan ko yan dati. May babae akong niligawan, ilang linggo pa lang. Sinabi ko agad na love ko siya. Akala ko tama kasi totoo naman. Pero kinabukasan, nagbago siya. Hindi na kasing lambing, hindi na excited. Dati, siya pa nagte-text, ngayon halos ako na lang. Doon ko na-realize na pabilis ko yung ending. May psychology dyan, kapag naramdaman ng babae na sigurado ka na sa kanya, subconsciously nawawala yung drive niyang makuha ka. Kasi sa isip niya, nakuha ko na siya. At kapag sigurado na siya, nagiging kalmado ang curiosity. At pag nawala ang curiosity, nawawala rin ang attraction. Ang solusyon dito, simple lang pero matindi. Magbigay ka ng init pero may halo pa ring lamig. Parang apoy na hindi buong nilalantad. Pwede mong sabihing, masaya ako kapag kasama kita pero tinitingnan ko pa kung bagay talaga tayo. Ganun. May affection pero may challenge pa rin. Ang lalaking marunong magtimpla ng mystery, siya yung hindi madaling kalimutan. Kasi hindi niya binibigay ang buong kwento. Hinahayaan niyang babae ang magbukas ng susunod na kabanata. Hindi dahil naglalaro siya, kundi dahil alam niyang ang attraction ay nabubuhay sa pagitan ng hindi pa alam.
Kaya bago mo sabihin na ikaw na talaga, tanungin mo muna sarili mo. Kilala ko na ba talaga siya? Kasi minsan, hindi mo kailangan ng grand confession, kailangan mo lang ng presence, ng confidence, at ng space para hayaan siyang siya mismo ang lumapit. Sa ganyang paraan, hindi lang siya interesado, invested pa. Tandaan mo to, hindi niya kailangan marinig lahat ng feelings mo agad. Kailangan niyang maramdaman na kaya mong kontrolin ang sarili mo kahit malalim na ang nararamdaman mo. Dahil ang ganitong lalaki, hindi madaling makuha at lalong hindi madaling palitan. Siya yung journey, hindi ending. Kung umabot ka dito, gusto kong malaman mo na hindi mo kailangang maging perpekto para mapansin. Kailangan mo lang maging totoo, grounded, at marunong pumili ng sarili mo bago ang kahit sino. Kasi sa dulo ng lahat, attraction lang ang simula, pero respeto sa sarili ang nagpapatagal. Maraming lalaki ang nauubos kakahabol sa validation. Akala nila kailangan nilang patunayan ang halaga nila sa iba. Pero ang totoo, ang tunay na value mo ay nagsisimula sa kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Kung paano mo sinasabi sa mundo, ito ako at sapat ako. Kapag natutunan mong hindi kailangang makuha ang lahat para maramdaman mong panalo ka, dun mo mararanasan yung tunay na freedom. Hindi ka na nanginginig kapag may nawala kasi alam mong kaya mong bumuo ulit. Hindi mo na kailangan ng approval kasi buo na ang loob mo. Kaya mula ngayon, bago mo isipin kung gusto ka ba niya, tanungin mo muna kung gusto mo pa bang manatili sa level na yan. Kasi minsan, hindi rejection ang binigay niya, kundi direksyon. Papunta sa mas mataas mong versyon, yung marunong maglakad palayo at hindi natatakot magsimula ulit. Sa bawat pagkakamali, sa bawat awkward moment, sa bawat babaeng hindi nagstay, may leksyon na naguhubog sa'yo. Huwag mong sayangin yun. Dalhin mo. Gamitin mo. Dahil ang lahat ng wrong ones ay nagtutulak sa'yo palapit sa tamang versyon ng sarili mong lalaki. Kaya kung may isang linya kang tatandaan mula sa buong video na to, eto yon. Hindi mo kailangang hintayin na piliin ka ng kahit sino, kasi ikaw mismo dapat ang unang pumili sa'yo. Kapag ginawa mo yon, hindi lang babae ang maa-attract mo, kundi respeto, peace, at tunay na power.